Okay, we're live again. Magandang araw po. Andito na naman kami para magbigay ng maraming health tips. Kakaiba itong show na ginawa natin ngayon. Pinili natin, Doc Lisa, yung top 4 killers ng Pilipino. Okay, top 4 killers, hindi killers sa ibang bagay. Killer na sakit. Ang top 4 killers, sakit sa puso, sakit sa kidney, diabetes, at cancer. Yan ang top 4. At least mataas ang rango niya. Yan ang top 4 killers. I-discuss natin kahit pa konti-konti bawat isa. Yes, Doc Lisa? Yes, magandang araw sa inyo. Bago tayo magtrabaho, pwede tayong manood. Ito po si Doc Willie at si Doc Liza, ang inyong mga makabayang doktor. Ginawa po namin ito para sa inyo. Ang first part ng natatalakay natin, kasi pareho naman ang pagkain ng may sakit sa puso, may diabetes, mataas ang cholesterol. Kumbaga, iisa yung pinapayo natin. So, ang unang topic natin yung mga healthy food choices. Yes, so lilipat tayo doon, Doc Lisa. Salamat sa lahat na nagla-like, salamat sa lahat na nag-share, kasi dahil po sa kaka-share ninyo, maraming nakakanood, mga kababayan natin. Maraming nga nagsasabi, Doc Lisa, parang, uy, saan kayo may live? O, saan ko kayo mapapanood? Sa Facebook nga, anong channel daw? Walang channel, nasa Facebook at nasa YouTube rin kami. YouTube or Facebook, libre naman to, basta may internet. Hanapin nyo lang Doc Willie Ong channel o kaya Doc Willie Ong sa Facebook. Sa Facebook. Okay, WILLIE para mahanap ninyo. Nagkakamali ng spelling kaya hindi mahanap Okay, yes. Si Doc Lisa muna. Batiin ko lang yung mga nasa lubong namin nung isang araw, yung mga Tenement Zumba Girls ng Taguig. 5 po sila, nagpicture-picture kami. At si Rose Tan, nagkita rin kami nung linggo sa may Eton, Calao. Marami ka rin binabati ngayon na may listahan ka pa dyan. Sige, Doc Lisa. Re-reverse ko lang. Pakita ko ang mga hinanda natin for today. Ito mga hinanda natin. Ito mga boards ko mamaya sa kidney, sa diabetes, sa diet. At sa part 2, ito pag-uusapan natin. Ako, gusto nyo to. Cholesterol, yung mga fatty liver, ha? Abang-abang mamaya. Anong gagawin sa fatty liver? Ito, yan. Tsaka bara sa puso. Kasama natin si Reggie. Reggie, kamusta? Siya ang camera woman natin ngayon. At ang dami na prepare ni Doc Lisa. Wow! May ipin. Dati, puro healthy food sinahanda mo, Doc Lisa. Pero ngayon, parang may kakaiba kang pinapakita, ha? Meron kasi explanation. Masama itong pinapakita mo. Mga bawal to. Ito, muntik ko na ito makain kahapon. Pero hindi natin kakainin yan kasi tagilid tayo sa dami ng sugar niyan, ha? So, parang puro naman taba itong nahanda mo, Doc Lisa. Ano ba to? Mga bad foods ba tayo for today? Magbibigay tayo ng tips paano mag-substitute. Sige, substitute ng bad at good food. So, kung meron man tayong choices, ito yung pwede natin gawin sa ating mga choices. So, ang topic po natin yung mga healthy choices para hindi magka-diabetes o yung kung meron mang diabetes, sakit sa puso, mataas ang cholesterol, ito din yung ating ipinapayo. Kasi ang diabetes nga, sakit sa puso, stroke ay dahilan ng unhealthy lifestyle. So, para maiwasan itong mga gantong sakit at saka mga komplikasyon nito sa utak, sa mata, sa paa, meron tayong mga tips o mga paraan. Ang number 1 nga, ang gusto natin, tamang timbang. Kasi ayaw natin na masyado silang mataba. Kaya ito yung mga tips na inihanda natin. Ihinto ang sigarilyo, gumalaw-galaw, o mag-exercise, iwas alak. Kasi kasama na nung alak yung mga sobrang pulutan. Doon tayo magpupulutan ng mga chicharon, mga inihaw, na baboy. Kasi kasama yun sa pag-inom. Kaya sinasabi natin, iwasan na rin ang paglalasing. Kung yung maraming alak, yung paglalasing. Pero kung pa isa-isang kopita lang, pwede naman. At kayo na lang, wag na tayong pupunta dun sa lasingan, dun sa kanto. Tapos, at piliin
ang mga masusustansyang pagkain na para sa inyo. So, ito ang ating mga tips. Pagdating sa carbohydrates, ito yung mga pangpabusog natin na dapat mas marami doon sa kinakain natin. Ang tip nga natin, kung pwede, wag naman isang buong plato ng kanin. Kung pwede, 1.5 cup o hanggang 2 cup. Kung dati kayong 3 tasang kanin o isang bandehado, baka pwedeng 1 o 2 tasa na lang. So, i-ano natin, ilagay sa 1 cup at i-measure. Imbis na fried rice, pwede natin gawing sinaing na rice na lang. Tsaka paminsan-minsan, pwede nyong haluan yung puting kanin ninyo ng brown rice para mas busog kayo ng matagal. Kasi mas matagal sa tiyan yun eh. Tsaka hindi agad mag-shoot up yung inyong asukal. Pagdating naman sa white bread, meron ng mga nabibili ngayon. Pwede na natin gawing wheat bread at sugar-free. Merong mga ganon. Oo. Merong mga... Pagdating naman sa French fries, pwede naman natin gawing baked potato. Yes, maganda itong mga substitution mo. Pwede natin pakita mamaya yung ports yan, Doc Lisa. Pero baka gusto mo nahin itong mga gamit mo na. So pang-una lang ho yun. Pupunta na ho tayo dito. Kasi sunod-sunod tong mga isinulat ni Doc, sinunod ko lang. Ang number 2, pagdating naman sa protina. So, una kanina, carbohydrates, pinaliwanag natin. Pangalawa, protina. Ibig sabihin, yung pinagkukunan natin ng mga baka, baboy, may ibang source yan. Katulad ng, kung magluluto tayo ng mga baboy, baka, pwede naman lagyan na lang natin ng sabaw. Wag na nating iprito. Gaya nitong mga manok, pwede naman sinabawan, gawin yung tinola, nilaga, sinigang, turbo, yan, para less mantika. Tapos, merong mga hiwa ng karne na hindi gaanong matataba. Katulad nitong mga sirloin. Ito, sirloin ang pinili natin. So, ito okay. Tenderloin. So, ito okay, Doc Lisa. Ito, makita nyo, di ba? Konti lang ang taba. Tawag dyan, sirloin or tenderloin. Ito gusto rin natin. Pagdating sa baboy, sirloin o tenderloin. Pagdating dito sa giniling, ito, sinabi ko, pwede ba yung puro laman? Kaya nakita nyo, mas mapula siya. Itong katabi niya, mas maputi. Puro taba. Yan yung puro taba. So, mamimili kayo o kaya bumili kayo ng laman, yun ang ipagiling ninyo. Tapos, may mga cut din ng baboy at baka na mas maraming taba. Sa baboy, gaya nitong belly, di ba? Nakita nyo, ang taba. Kung pwede, wag na yan yung gawin yung sinigang. Pwede naman yung pork chop eh. Mas less yung taba nun. Tapos, itong mga ribs, maraming nakatagong taba yan sa mga gilid-gilid. At hindi lang yan, meron naman tayong ibang pwedeng pagkunan ng protina, kagaya ng mga tofu o tokwa. So, pwedeng yan ang iluto natin. Tapos, example nga kanina ng chicken, alam nyo ba yung mga may breadings na chicken, malakas sa calories yan. So, mas gusto natin sana, gaya nito, kung kaya natin, yung mga chicken breast. Tapos, sinasabi nga natin na sana kumain din tayo ng mga gulay at prutas kasi lower calorie yan, mas konti. Anong kinalaman ng calorie sa pagtaba? Siyempre, pag mas konti ang calories ng inyong kinakain, mas hindi kayo tataba. Kaya makukuha natin yan sa fruits and vegetable. Pagdating naman fruits and vegetable, kung pwede, fresh o kaya i-steam na lang natin, igisa natin konti o i-grill, kesa yung mga lalagyan ng maraming butter. Alam ko masarap lagyan ng butter pero sana iwasan natin yon. So, yung mga fresh. Pagdating naman sa inumin, yes, singit mo na ako, Doc Lisa. Alam ko ang dami mo na prepare eh. So, katulad na sinabi ni Doc Lisa, hindi maganda yung maraming butter. Pagdating kasi tinapay, pinakamaganda kung pandesal na lang kayo, plain pandesal or pan lang. Ang napakaraming butter, lagi kong kinukwento yung croissant, yung mga pastries, yung mga flaky, yung talaga napakaraming butter nun. Tsaka tataba talaga kayo pag yung nakakainin nyo. Kaya pag hinawakan nyo yung mga croissant, sobrang mantika. Kung meron kayong sakit sa puso, diabetes, ayaw nyo magbara, ayaw maagang mamatay,
hinay-hinay o pwedeng bawas na lang sa pagkain. Pakonti-konti lang. Kasi yung butter, pag sobra dami, magbabara pa sa puso. Yes, Doc Lisa. Itong example natin, imbis na isang bote ng soft drinks, pwede naman tayong isang bote na lang ng tubig. Yan ang ating kakainin, ano? Or kaya, gawa na lang kayo ng sarili nyong tea. Mainit na tubig, lagyan nyo ng tsaa. Kesa gagawa tayo ng iced tea. Di ba pag gumawa tayo ng iced tea, ang dami nating nalalagay na asukal. So, gawin na lang natin mainit na tsaa. Pagdating naman sa mga gatas, pili tayo ng mga low fat. Yan. Kasi yung mga full cream milk, nakakataba yan. Pwede rin yung mga soya milk. Yan. Dun sa mga hindi tolerate ng tunay na milk ng mga baka. Pwede ang soya milk o yung may lactose intolerance. Tsaka isa pa, yung sa inyong mga lutuin, yung mga naghihingi ng cream, imbis na full cream, milk ang ilalagay ninyo, mas lower calorie itong gata ng nyog. Ito mga 50 plus calories lang. Samantalang yung full cream milk, mataas ang calorie noon, mga 200 plus yan. So, pwede nyo itong i-substitute dun sa inyong mga lutuin at masarap pa rin. Tapos, pagdating naman sa ating merienda, imbis na mga french fries, cinnamon roll, donuts, lahat yan, malakas yan sa calories. Pwede tayong magnilagang mani. Pwede rin tayong mag-apple o peras. O kaya, imbis na chicharon, chichacorn na lang. Kasi itong chicharon, naku, napakarami talagang cholesterol niyan. So, chichacorn, pwede lower calorie. Tsaka corn yan, maraming fiber. So, yan yung mga snacks na nire-recommenda natin. Tsaka, alam nyo ba na kasi yung pagkain ng sobrang matatamis, i-discuss nga natin, bukod sa mataas sa calories, nakakataas din nga ng blood sugar. So, mahihirapan yung mga taong may diabetes kasi ang diabetes ay isang sakit kung saan nagkukulang yung hormone na insulin. So, pag nagkulang ng hormone ng insulin, ilalabas niya lahat ng asukal sa kanyang ihi at magiging uhaw na uhaw din siya. At saka isang problema sa pagkakaroon ng diabetes, laging sira yung mga gilagid at ipin nila. Yan, kaya isinama ko to. So, gusto natin ang merienda ng mga may diabetes, yung mga low calorie na low din sa sugar. Ano yung mga example nun? Ito, nilagang mani, apple, yung lahat ng malulutong na mga merienda, apple, pears, maganda sa ipin yan. Kasi nga, pag diabetic kayo, may sira lagi ang gilagid nyo. So, magtaka kayo, bakit laging sira ang ipin ko, namamagagilagid ko? Magpa-check tayo ng sugar kasi isang senyales din yon. Maganda rin sa mga may diabetes kumain ng keso na dun sa mga diabetic na may sira ang ipin kasi mas hindi dumadami ang bacteria, mas hindi sila nakaka-release ng acid na nagkukos ng mga tooth decay, tsaka plaque ng cavities dahil nga dun sa matatamis. Ginagamit kasi nila yung matatamis na naiwan dun sa pagitan ng ating ipin. So, bukod pa yun sa pag-toothbrush tsaka pag-floss. Add ko lang, ang tip natin sa mga, para hindi masira ang ipin, pagkakain kayo ng matatamis, kailangan, kung di nyo po kaya mag-toothbrush, at least magmumug kayo. Tsaka talagang magmumug na very vigorously, mumug para mabawasan yung nakadikit, lalo na yung mga kakanin, pag dumikit yun, yung mga chocolate, pag dumikit. After 15-30 minutes, baka masira na yung ipin, mag-a-acid na yan, masisira. So, dapat magmumumog or magtutoothbrush afterwards. Yes. 2 to 3 times a day ang dapat na pagtutoothbrush. Okay, so punta na tayo dun sa topic ni Doc Willie. Yes, ako naman. So, ito yung mga healthy foods na pinakita ni Doc Lisa. Yeah. Okay. Unahin natin. Ang ganda nitong na-prepare mo Bali, in summary, Doc Lisa, ang mga okay kainin, pakita natin. Baka malito sila, sabihin na nila tinuturo. Pakita lang natin yung mga pwede nilang kainin. Ha? Ito yung mga healthy, nilagang mani, apple, cheese, okay din. Dito tayo sa saging, yogurt, gatas, tea, tubig, pwede yan.
Tapos dito sa gulay, pwede rin. Oh, may pinakita kang bawal doon. Pwede din sa karning cut, itong mga magagandang cut, yung mga walang taba. Yan ang walang tabang cut. Okay, dandan lang. Slowly, slowly, para hindi sila mahilo. Yan. Tapos ang mga, ito rin ng chicken, okay rin siya dito. So, slowly, dandan lang. Okay. So, ang bawal naman, itong mga ganito, itong mga fatty foods, ha? Iwas-iwas. Sa soft drinks, napakatamis. Kung ayaw nyo magka-diabetes. Ano sabi mo, Doc Lisa? Ang pag-inom ng isang bote ng soft drinks araw-araw ay pwedeng magdagdag ng 15 pounds kada taon. Ibig mo sabihin, pag ininom ko to every day, 15 pounds na? Yes, kasi 7 to 10 teaspoons sige, ang malaking sa mga bote. gustong magpataba, ito po, ubusin nyo lahat yan, pampataba. Kung gusto nyo tumaba. Tapos ito rin yung mga... bira na ako mag-donut. Actually, pag ako nag-donut, talagang pinapalo ko. Sa second part, Doc Willie. Pinapalo ko tong donut maigi para matanggal yung sugar, di ba? Kasi ang daming sugar. Yes, Doc Lisa. Ano sa second part, mamaya sasabi natin gaano kadaming calories ang bawat isa niyan. Yes, Kaya sige. hindi pa yan tapos later. Okay, later. Easy. Marami kang energy ngayon eh. Pag-usapan natin favorite nila about kidney disease. Ha? Maraming takot sa kidney disease. Dito tayo sa kidney disease. Ito ang ating kidneys. Yan. Pakita natin ang kidneys, Doc Lisa. Yan ang kidney failure. Tandaan natin, isa yan sa pinaka cause ng dialysis. Yes, Doc Lisa. Yes, so kita natin, 2 kidneys bawat tao. Bawat tao, binigyan tayo ng Diyos. Papasalamat tayo sa Diyos kasi laging 2 ang binibigay nila sa atin, di ba? Tama ba yun? Yes. 2 mata, para pag mawala isang mata, may kabilang mata ka. 2 baga, mahirap mabuhay ng baga eh. At 2 puso, hindi, 1 puso lang. Bawal ang 2 sa puso. Ang kidneys, pasalamat tayo sa Diyos, 2 binigay, ha? Pero ang tao, pwede mabuhay sa 1 kidney lamang. Ha? Pag 1 kidney, aalagaan mo maigi. Okay, yan. Sige. Yan, dahan-dahan lang, Doc Lisa, para hindi sila mahilo. Yan. So, kaya mabuhay sa 1 kidney lamang. Papakita natin. At ito po ang kidneys natin. 2 yan. Ang size niya, mga 10 cm. Siguro mga 10 cm, mga ganyan kalaki. Meron ding mga arteries na nagkakabit dyan. Merong veins dito, malaking vein, inferior vena cava. Dyan dumadalo yung dugo pabalik sa puso. Tapos ito yung artery. Kayo po, mga payat ha, kung payat kayo, mga payat, mga bata, minsan pag kinakapahan nyo ang tiyan nyo sa may belly button, sa may pusod, pag kinapahan nyo sa may kaliwa, may mararamdaman kayong pumipintig, ha? Meron kayong mararamdaman niya, pumipintig, pintig. Huwag po matatakot, yun po yung abdominal aorta na nakakapahan ninyo. Kung payat kayo, makakapahan nyo yan. Huwag lang masyado tutusok-tusukin, ha? Bawal tusok-tusukin yung tiyan, kasi pag tinusok mo maigi to, baka mabutas at pumutok, namamatay pag pumutok yan. So, ingat-ingat na huwag magpapasuntok sa tiyan. Yung nakakapahan nyo pumupulso sa tiyan ninyo, hindi yan cancer, huwag matakot, abdominal aorta. Pero, sa mga matatanda, pag pumupulso maigi, papacheck natin. Meron din kasi tinatawag na aneurysm sa abdominal aorta. So, ito yung kidneys natin. Tapos, ito yung malaking size ng kidneys natin. Ayan. Sa ibabaw ng kidneys natin, meron tayong adrenal gland. Ako, napakaganda nitong adrenal gland. Sa mga stress na tao, yan, pag nasobrahan kayo ng stress, ito maglalabas ng mga stress hormones. Yung mga taong hina-high blood, yung sobrang high blood, minsan may tumor dito, may isang pasyente ako dati may tumor. So ito yung kidneys natin. Ang trabaho ng kidneys natin para salain yung mga dumi sa katawan. Ang ganda ng pagkagawa ng Diyos sa kidneys natin. Pakita natin yung artery. Ito, yan. Artery, papunta dyan. Tapos umiikot siya dyan yung dugo natin. Nilalabas ng katawan natin yung mga dumi na hindi kailangan. O, pakita natin ha. So ito, magnified to, pinalaki to. So may capsule, may cortex, tapos maraming maliliit na mga ugat yan. Ang liliit.
Diyan nakukuha ng katawan natin yung mga tubig at sustansya na kailangan natin, yung mga sodium, potassium na kailangan natin. Tapos yung mga hindi kailangan, yun ang tinatapon. Okay? Ayan, ang liit niyan, di ba? Ang ganda yan. Okay. May mga millions yan eh. Millions na combination yan ng artery and veins. Papakita ko sa inyo ang close-up niyan. Napakaganda. Papakita ko sa inyo ang close-up. Bago ko sabihin yung mga cytotype. Yes, Doc Lisa. Pakasili, Doc Lisa. So, ito yung close-up ha. Ito ang nephron. One size yan ha. One size. Kita nyo, ang ganda niya. Merong sa taas at meron sa baba. Ito, inaaral namin to bilang doktor yan. Sa taas at sa baba. Ang trabaho nito, yung mga sodium at potassium, yung mga calcium, binabalance niya yan eh. Yes, Doc Lisa? Pakihawak. Okay, so binabalance niya yan. Ngayon, yung mga gamot na iniinom natin, mamaya papakita ko sa inyo yung mga gamot. Kung meron kayong gamot na para sa high blood, ang ini-effect niya, ito rin eh. Ito rin sa kidneys din ang epekto niya, kaya bumababa yung blood pressure. Kasi yung kidneys din nagko-control ng blood pressure. Sa mga may manas, di ba? Mga may manas, binibigyan ko kayo ng pampaihi. Minsan, mga furosemide, ito rin ang tinitira niya. Bali, yung mga gamot na iniinom natin, ito yung ginagalaw niya, inaapektuhan niya, para imbis na mas lumabas yung ihi. Kung gusto natin ng pampaihi, yan, nilalabas niya. So, ito yung ginagalaw niya. Yung mga ACE inhibitors, yung mga losartan, na mga tableta, ito rin yung mga ini-effect niya. So, para alagaan ang kidneys, para hindi ito masira, napakaganda niyan, kailangan alagaan natin sarili natin, kasi pwedeng umabot sa dialysis. Ha? Pag nasira to, pag namatay itong mga nephrons na to, kita mo to, ang gandang pula-pula. Oh. Pag namatay yan, naging scarring yan, naging peklat yan, hindi na kayo iihi. Pag hindi na umihi, mag-iipon ng dumi sa katawan, mangingitim ang muka, tataas ang creatinine, okay? Ang urinalysis, laging may protein, bumubula yung ihi, at pag nag-dialysis, tuloy-tuloy na yun. Pwedeng mamatay yung pasyente. So, para i-protect to, 10 tips, simple lang 10 tips. Number 1, bawas sa alat. Limit your salt intake. Yung mga sabaw, yung mga noodles, di ba? Ang daming sabaw, ang alat-alat, yung mga sausawan, di ba? Kumain ka ng adobo, chicken pork adobo, ang daming sarsa, lalagay mo sa kanin mo. Tapos maglalagay ka pa ng ang daming asin sa french fries. Yan. Pag sobra daming alat ang kinain mo, tataas ang blood pressure. Pag tumaas ang blood pressure, masisira to. Masisira. Liliit itong mga ugat dito, itong mga arteries. Dalawang bagay ang killer ng kidneys eh. High blood tsaka diabetes. So, number 1, limit salt intake. Number 2, bawal kumain ng napakaraming karne. Ha? Kung gusto nyo ng 4 na pork chop, 1 kilong lechon, bawal po. Kasi pag sobrang daming animal protein ang kinain mo, 1 kilong baboy, pag kinain nyo lahat yan, hindi kakayanin itong kidneys mo. Nahihirapan siya tunawin, nahihirapan siya mailabas. Ang example nga ni Dr. Elizabeth Montemayor, isa siyang napakagaling na kidney specialist. Pag kumain ka daw ng maraming protein, yung kidneys mo, yung trabaho niya, imbis na naglalakad, para siyang tumatakbo. Nahihirapan siya sa high protein diet. So pag high protein diet, nahihirapan siya, kaya mas napapagod at pwede masira. So, sa high protein, ingat. Na-overwork siya. Pero yung mga protina na pinakita ni Doc Lisa, yung mga tofu, kahit yung mga mongo, mas kaya yan ng kidneys. Number 3, yung blood pressure, kailangan mababa, below 130/80. Blood pressure talaga kaya kailangan nyo uminom ng gamot, tapos ito yung mga aayusin niya. Number 4, yung blood sugar, kailangan normal, 100 or below, or minsan 120 milligrams or below, yung blood sugar. Yan ang dalawang, number 2, yan ang dalawang killers. Yan ang dalawang sumisira sa kidneys high blood, tsaka diabetes. Yan ang number 1. Actually, mas mataas na ngayon, Doc Lisa, ang diabetes Diabetes na ngayon ang number 1 cause ng dialysis, kidney failure, pangalawa na lang yung high blood. Gaano katagal na may high blood, may diabetes, masisira ang kidneys? Pag hindi kayo inom ng gamot, baka 5 years lang.
5 years lang, wala na. 'Di ba? Pero kung inom kayo ng gamot, baka pwedeng matagal kayo hindi mag-dialysis, baka hindi kayo umabot sa dialysis, baka makontrol yung blood pressure, makontrol yung blood sugar nyo, susundin nyo yung mga payo ni Doc Lisa, baka pwede maging mabuhay ng normal. Okay? Tapos, at kung meron kayong high blood na lampas nga sa sinabi kong level, 130/80, or blood sugar na lampas 100, kailangan uminom ng gamot. Pakita ko lang siguro quickly lang. Ito, BP ha. Yung mga nakikinig sa atin, wag matigas ang ulo. Ha? Dapat 120/80 lang kayo ha. Lahat ng followers natin, lahat ng nanonood, salamat sa pag-share. I-post nyo ang blood pressure ninyo. Pag ganito kayo, 120/80, check. Okay yan, na heart yan, love yan. Sabihin nyo, okay. Pag ang blood pressure nyo, 139 up to 89, ako borderline yan. Be careful na. Malapit na. Papunta ka na doon sa high blood. Papunta na. Malapit na masira. Pag lampas na sa 140, lampas na sa 90 ang diastolic, high blood na yan. Kailangan mo na mag-diet, mag-dieta, at baka kailangan uminom ng gamot. Ito medyo high blood na talaga to. Hindi pwede walang gamot na to. Itong 140/90. At huli sa lahat, kung hindi ka lang high blood, super high blood, sa mga super high blood, mag-post kayo dyan, pakitag si tatay na super high blood, pakitag yung kaibigan nyo na matigas ang ulo. Pag ganito ang blood pressure, lampas 160 o lampas 100, talagang pwede nandalin sa emergency room. Kasi anytime, pag hindi para siyang walking time bomb, pwede ma-stroke, pwedeng tumumba, pwedeng ma-heart attack, pwedeng mahilo. Ha? So, wag matigas ang ulo. At pag puwera sa stroke high blood, ganito kataas, masisira, maki-kidney failure. Masisira itong mga arteries niya. Simple lang naman ang pag-inom ng gamot, ha? Tapos sa blood sugar, yan ang number 4 tip ko, di ba? Kailangan normal lagi, 100 and below, sinabi ko. Pag 100 to 125, mild diabetes na yan. Diabetic na konti. Mild pa lang, pero papunta na doon. Pag lampas 126 ang fasting blood sugar, diabetic na po kayo. Wala nang kawala dyan. So, kailangan dito talaga sundin na yung mga bawal kainin. At pag lampas 200 ang blood sugar, sobra taas to. Pwede umabot sa kidney failure at yung mga complication na ipapakita ko mamaya. Lampas 126, high na eh. Pero marami sa inyo nakikinig. Alam ko po, hindi kayo aamin. Diba? Pero last year, I'm sure nagpa-check up kayo ng blood sugar. Last year, alam ko, lampas 200 ang blood sugar nyo. At 100% sure ako, yung mga matitigas na ulo, lampas 200, hindi umiinom ng gamot. Diba? Alam ko yan, nanonood kayo ng Facebook Live namin, nanonood kayo, kala nyo hindi ko nalalaman, pero lampas 200 blood sugar nyo, lampas 300, wala naman ako nararamdaman, Doc, okay lang naman, di ba? Enjoy lang enjoy masisira di ba? Hindi dapat mag-enjoy. Pag lampas 200 ang blood sugar ninyo, wala kayong iniinom, super tagilid. Super tagilid. Kung pwede lang, puntahan ko kayo lahat sa bahay at lecturean ko nga kayo lahat. At iinom lang kayo ng gamot, ha? Inom lang kayo patingin muna sa doktor, diba? Check up sa isang endocrinologist, bibigyan kayo ng tableta, kung hindi ganun kataas yung blood sugar, pwedeng glycoside at metformin, at explain ko mamaya. So, itong dalawa makukuha sa pag-inom ng gamot. Huwag matakot, safe ang gamot, at makakahaba ng buhay nyo ng plus 10 years, at least. Kung ang buhay nyo up to 8 years old, abot ka ng 90, di ba? Plus 10. Pero pag hindi mo ininom, baka minus 10 ang abutin natin. So, yan ang 4 tips natin para maalagaan ang kidneys. Number 5, iinom ng maraming tubig araw-araw. 8 to 10 glasses, ha? Para maganda ang daloy ng ihi. Okay lang ihi ng ihi. Yan. Dami nating watchers. Salamat po sa lahat ng nag-share. Salamat sa mga diabetic at high blood na hindi umiinom ng gamot at nag-iisip-isip ngayon, naku, ako ba pinapatamaan ni Doc? Yes, ikaw. Ikaw ang gusto kong hanapin. Yung blood pressure na 160/100, ikaw ang tina-target ko. Mag-comment ka dyan, hanapin ko yung comment mo, sasagutin ko yan. Ikaw na fasting blood sugar lampas 200, ikaw ang target ko. Diba sabi sa Bible, hinahanap
lagi ni Jesus yung lost sheep. Mas gusto ko hanapin ni Jesus yung lost sheep. Ako mas gusto ko hanapin tong mga matataas na BP, matataas na blood sugar. Kasi sila yung masasave natin. Sila yung mabubuhay natin. Yung mga mababait na good boy, good girl, alam ko mabubuhay naman kayo. Pero yung mga matitigas ang ulo, sila ang target natin. Para gumaling at ma-save at humaba yung buhay. Number 6, pain relievers. Ha? Ang daming hindi alam ito. Ang daming ko nakikitang advertisement sa bus. Diba, Doc Lisa? Ayaw ko na banggitin yung brand eh. Nakikita ko yung mga advertisements. Pag uminom ka daw ng pain reliever, mawawala daw yung sakit mo for 12 hours, 24 hours. Oo, mawawala sakit ng katawan mo. Madadialysis ka naman. Sige. O, gusto mo madialysis? Bawal yung ganong ads eh. Dapat ma-check yan ng Food and Drug eh. Dapat hindi pumapasa yung mga ganyang advertisement kasi false advertisement po siya. Dapat yung ganyang advertisement ng pain reliever, yung nagpasuntok, tapos sumakit dito, kailangan may disclaimer sa dulo. Ha? Hayaan mo pa nakpasok tayo sa gobyerno, yan ang number 1 gagawin ko. May disclaimer. Ang pag-inom ng pain reliever ay hanggang 1 linggo lamang. Pag lumampas kayo ng 1 linggo, pwedeng makasira sa kidney, pwede umabot sa dialysis, at pwedeng makamatay. So, huwag iinumin ng hindi alam ng doktor. Yan ang mga pain relievers. Tulad ng mefenamic acid, ibuprofen, mga celecoxib, lahat yan may danger sa kidneys. Marami na kidney failure kasi araw-araw pain reliever. Araw-araw pain reliever. Bali, wala ang pain reliever kasi tinatago lang niya yung pain eh. May tulong konti, pero para sa akin, mas malaki yung peligro kaysa sa tulong. Okay? Pwede inumin kung talagang sobrang sakit na talagang hindi mo nakakayanin. Pwede siguro 1 tableta, 2. Pero bawat tableta mo, makakasira dito eh. Makakasira. Kaya yung mga sa medical mission na humingi sa akin ng pain reliever, sa akin, hotbag na lang, di ba, Doc Lisa? O paracetamol na lang. Yun na lang. Ha? So, ingat sa pain reliever sa mga nanay, tatay, may arthritis, umiinom. Bawas-bawas. Baka masira ang kidney. At ma-ulcer. Nakaka-ulcer yan, nakakadugo din ng tiyan. Ha? Nakaka-ulcer, nakakadugo ng tiyan ang mga pain relievers. Number 7 tip, mag-ingat sa mga procedures, mga contrast dyes. Diba, Doc Lisa? Makatulungan ako ni Doc Lisa. Mga contrast dyes, diba? Bago kayo magpagawa ng CT scan o MRI, maganda sana ay magpakonsulta tayo sa isang kidney doctor or isang nephrologist kasi ipe-prepare niya ang inyong kidneys bago kayo ma-CT scan o ma-MRI o bago ang isang mga procedure. Yes. Oo. Actually, pag nga lalaki din na may edad, dapat nga mag-consult din sa isang urologist bago sa inyong operasyon. Wala namang masama, isang consult lang, pero maraming ginhawa ang magagawa nito para sa inyo. Pagdating naman ho sa vitamin C, dapat isang tableta lang sa isang araw. Ayaw natin ng sobrang taas na vitamin C kasi acid yan eh. Magiging acid o or magiging maraming acid yung ating ihi. So, kapag maraming acid, magpo-form ng stones. Pagdating naman sa food supplements, magpaalam muna sa inyong mga doktor bago kayo uminom ng kung ano-anong food supplements. Kailangan alam yan ng inyong doktor kasi itanong nyo kung kaya ba ng inyong kidneys itong mga iniinom nyong gamot na ma-excrete o mailabas. Okay. Salamat, At Doc. ang last, kidney check-up. Papaliwanag ni Doc anong laboratory ang dapat nating gawin. Yes, binaliktad ko lang ako ng camera. Nakita ko yung mga comments ninyo. Salamat at nahuli ko. Marami ako nahuli. May isang 140, 100, ha? Congratulations, high blood ka, tigas ng ulo. Kailangan minom na tayo ng gamot. Meron na ako nakita 160, 100. Umaamin siya. Yan ang gusto ko sa followers ko. Very honest. Sobra silang honest. Sinasabi nila nandito sila sa very high. At mabait sila. Sumusunod kay Doc. So, inom tayo ng gamot. Yung isa umiinom losartan eh. Ha? Ang tip ko sa inyo, okay ang losartan, pero pag ganito ang blood pressure nyo, 160, 100, hindi kakayanin ng losartan. Kasi medyo mahina ang losartan.
Dagdag pa. Mahina siya, ha? Mahina. Okay siya, pero mahina. Baka mabawasan lang ng 5 points, 10 points. Mas malakas yung mga amlodipine, yung mga nifedipine, yun ang mas malalakas na gamot para sa high blood. At last, syempre, kailangan magpapakidney check-up para urinalysis, tapos yung sa creatinine, blood test every year. Ito nga yung goal natin, Doc Lisa, di ba? Ito talaga yung pangarap natin. Ito yung pinaglalaban natin na magkaroon ng libreng lab test ang mahihirap. Lalo na yung mga kababayan natin. Marami na akong kinakausap eh. May 20 million poor Filipinos. Ang gusto ko sana, mabigyan sila ng free lab test. Kahit 1,000 lang. 1,000 or 2,000 pesos every year. Malaking bagay na yun. Kung may 1,000 or 2,000 worth, at least makaka-x-ray siya, makaka-blood test siya, makaka-ECG siya, malalaman niya yung sakit niya. Kasi karamihan na kababayan natin, walang pambayad ng lab test. Kasi ang lab test hindi covered ng PhilHealth, hindi covered ng government hospital, kahit maglimos ka kahit saan, wala kang makukuha nun eh. So yun ang goal, yun yung isang kino-compute ko na eh. 2,000 na lab test per mahirap lang, sa mga mahirap, every year, 40 billion pesos in a year. Medyo mahal, pero sa halagang 40 billion, marami ka naman masisave eh. Marami ka naman masisave, marami ka naman makikitang, marami tayong mapipigilang kidney failure, marami tayong mapipigilang dialysis, di ba? Tsaka hindi naman 40 billion bibigay sa isang tao, 20 million people eh. Tsaka 2,000 lang. Kung hindi kahit 2,000 per year, kahit 1,000 per year, 20 billion a year, malaking tulong yan sa kababayan natin. Free lab test, ha? We need that. That's a check-up eh. Aanhin mo yung lahat ng payo kung hindi ka maka-check up, di ba? Kailangan ma-check natin urinalysis, blood test, at CBC. Okay, punta tayo sa next topic. Alam niyo na, sa kidneys, ha? Ang next topic naman natin, may oras pa ako sa part 1, ay tungkol naman, di ba, yung top 4 killers, Doc Lisa, di ba, ang top 1, ang sinabi ko ay kidney. Ito naman, pakita natin ang top 2, number 2 killer. Yan, na-discuss ko na isang araw, pero ito, mas malinaw di-discuss natin. At medyo iba ang discussion natin ngayon ng second killer. Bago ito mag-break, yan, ng diabetes. O, nakita nyo, ha? Bakit medyo ganito ang itsura ng may diabetes? May katabaan sila lagi, Doc Lisa, no? Sabi nga ng isang kaibigan kong doktor, alam mo, yung mga stroke patients, tigas-tigas ng ulo niyan. Yung mga diabetic, ang tigas-tigas ng ulo niyan. Yung mga bawal na pinakita mo, Doc Lisa, lahat yung bawal ang uunahin nilang kainin. Kaya nga nagka-diabetes eh. Diba? So ito ang diabetes, maapektuhan ang buong katawan. Okay? Ito ang na-affect yung heart, yung liver. Tapos papakita natin bakit masama ang sobrang pagkain ng matatamis. Ito. Ang nasisira sa diabetes, ito, maiksing explanation lang, ay ang ating pancreas. Lapay sa Tagalog. Bakit siya nasisira? Dahil dito. Pagkakain ka ng marami, kita mo to si Ale. Si Ale, tawagin natin siya kunwari si Nanay Tasing. Si Nanay Tasing kumain ng 3 platong kanin at maraming kakanin at uminom pa ng isang basong soft drinks. So, lahat yan sugar eh. Kakanin, soft drinks, at kanin. Yan. Ang dami niya kinain, kaya ang daming sugar ang pumasok sa katawan niya. Yan. Ito yung glucose. Glucose pumasok. Dahil dumami ang glucose, ano gagawin ng katawan? Dumami ang glucose ang sugar sa katawan mo. Gagawin ng katawan, tatawagin niya yung pancreas. Hoy, pancreas, magtrabaho ka. Maggawa ka ng maraming insulin. Para saan yung insulin? Para ma-absorb yung kinain niyang kanin at kakanin at soft drinks na ininom. So, ito mabait yung pancreas. Gawa siya ng insulin. Ang insulin, kulay blue. Yan, dami, mabait eh. Mabait si pancreas mo. Yung mga bata, mabait, di ba? Kaya niya i-absorb. So, happy yung katawan dahil mabait siya. Ang problema, matigas pa rin ang ulo ni Aling Tasing. Sige pa rin siya kain everyday. Sinabayan pa niya ng 2 mangga. Okay, 2 mangga, parang 2 platong kanin yan, ha? Bawal ang mangga sa mga matataba at may diabetes. Hinahinay lang sa mangga, isang pisngi.
Ano mangyayari? Sige pa rin siya kain. Ilang buwan niya ginawa yan. So, ano ang gagawin ng pancreas? Sabi niya, oy, kumain na naman ako ng 3 platong kanin. Anong gagawin ng lapay niya, yung pancreas? Sabi ng pancreas niya, dati, kaya ko mag-produce ng insulin. Kailan, lakas mo kumain eh. Lamon ka ng lamon, ang tigas ng ulo mo eh. Ano ang gagawin ng pancreas? Hindi ko na kaya gumawa ng insulin. Konti na lang bibigay ko sa'yo. Kasi pinagod mo ko eh. So, ang binigay ng katawan ni Aling Tasing, ito na lang insulin binigay. 8. 8 na lang. O, kayo dyan 8 na lang. Kasi ang daming mangga kinain. Ayan, ang daming nagko-comment. Hu daw. Iyak siya. Wala ka mong gagawa. Kaya tayo tumataba dahil dun sa mangga at sa ubas, ha? Kung nagtataka kayo, Dok, hindi naman ako kumakain ng marami. Gusto ko lang isang mangga bawat kainan. Maraming mangga sa atin. Kaya marami nga tumataba dahil sa mangga. Lalo na yung hinog. So ito, napagod na si pancreas. Dahil kakakain natin, ha? Lechon de leche, kinain lahat. Yan nangyari. So hindi na makagawa ng insulin, konti na lang. Konti na lang insulin, ang dami pa rin kinain. Ano mangyayari? Ito ang mangyayari sa'yo. Ang green ay hindi na ma-absorb. Mag-iipon. Pakita mo, Doc Lisa. Yan, nag-ipon lahat. Lahat ng sugar nag-ipon sa dugo. Dahil lahat ng sugar nag-ipon sa dugo, yan na ang umpisa ng katapusan. Katapusan ng ano? Katapusan ng mundo. Yan ang una. Anong gagawin nitong napakaraming sugar na hindi ma-absorb ng ating cells? Yan ang cells natin, ha? Kita mo ang cells. Pag may insulin, pumapasok ang kinain mong sugar. Pag kulang ang insulin, sarado ang sugar. Sarado ang cell. Yan, hindi makapasok. Hindi siya makapasok kasi kulang insulin eh. Kaya energy deprived. Patay ang cell. Gutom ang cell. Nasaan lahat ng pagkain? Hindi ma-absorb. Nandito. Ano mararamdaman mo? Napuno ka ng sugar. Yan, mapapagod ka. Okay? Ihi ng ihi. Ihi ng ihi. Uhaw na uhaw. Laging uhaw. Ito mga symptoms ng diabetes. Pakita natin, Doc Lisa. Pwede kang mupo. Yan. Pakita natin sa kanila. Sorry. Kumalaw lang. Yan ang symptoms. Oops. Ihi ng ihi. Sorry, nagalaw ko. Laging uhaw, pagod, lumalabo ang mata, laging gutom, at ayan. Pero may mga iba, walang symptoms. Meron ba kayong ganitong sintomas? Laging pagod, dry skin, sugat, laging inuubo-ubo. Yan. See? So, kung meron kayo niyan, papacheck kayo ng blood sugar. Pag lampas ang blood sugar niyo sa pinakita kong level kanina, lampas 100 mg per DL. Pag lampas dito ang lumabas sa test, congratulations, diabetic na. Okay? Tapos na maliligayang araw, diet na tayo. Hindi. Pwede pa yan. Basta magpapakabait tayo. Pero 2 units kasi, Doc Lisa eh. Ano tawag dito sa unit? Ibang unit tong isa eh. So, pag ganito ang unit niya, millimoles per liter, 5.6 ang cutoff. Depende kasi doon sa makina at doon sa pinaggagawan yung blood test. May mga laboratory, ito binibigay na units, 5.6 yan ang cutoff. Lampas dito, diabetic. Pero may ibang laboratory test, ito namang binibigay. Pero pareho din yan. Parang 1 kilos, 1 pounds. Pareho din. Kaya, ano mangyayari? Doc Lisa, baka pwede mo tulungan. Ano yung mga complications na mangyayari pag matigas ang ulo nila at mataas yung blood sugar nila? First, pwede magkaroon ng complications sa heart. Yes, Doc Lisa? Oo, komplikasyon sa heart, tataas ang cholesterol, tsaka triglyceride, pagkain nyo ng maraming asukal, at babarayan sa inyong mga ugat at sa inyong puso. Ganon din sa utak. Babarayang mga cholesterol at triglyceride na yan. At pwede nga magkaroon ng 2 klaseng stroke eh. May pagbabara, ischemic, or pagdurugo. Ito yung pagdurugo. Pag diabetic, mas prone ka magdugo. Yan ang, ito, pakita ko saan. Nakita nyo to? Dugo yan, ha? Ano yan? Comatose to, ha? Hindi to buhay. Buhay pa yung pasyente, pero medyo half buhay, half patay. Kasi ang laki na nito eh. Sobra to laki. Ha?
Yes. Ito yung Ah, komplikasyon sa ugat. Mapapansin nyo, walang pakiramdam yung mga kamay, paa, parang Manhid. tusok-tusok, manhid. Oh, ito ang kinakatakot nila eh. Ito, Doc Lisa, oh. Minsan, yung mga kalalakihan, okay lang mamanhid dito sa kamay. Okay lang mamanhid sa paa. Pero ito ang diferensya. Ang ayaw nila, impotence. Ha? Hindi natatayo si Manoy sa mga diabetic. Ha? After 5 years, pag ayaw na impotent na si lalaki, alam nyo bakit? Naging impotent siya sa pagkain ng sobrang kakanin at sobrang matatamis at nag-ipon ang blood sugar sa katawan. Yan ang sumisira kasi nang walang insulin. Yan, ang dami. Oh. Kaya pag chinek ang blood test nyo, hindi 100, 200, 300. Pakipost po ang blood sugar nyo. Salamat sa pag-share ng ating video at salamat din sa pag-post. Yes. Pakipost yung mga Ah, blood sugar level ninyo para makita natin. Ito rin, nagbara ang ugat sa paa, kaya nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling. Marami napuputulan ng paa. Huwag na nating hintayin maputulan kayo ng paa at magkaroon ng sugat na hindi gumagaling sa matagal na panahon. Bakit nabubutas ang paa? Simple lang po eh, kasi walang pakiramdam. Hindi nila nararamdaman, manhid kasi, nasisira yung ugat. Kaya hindi nila nararamdaman pag natusok sila, nasugat sila, nakapaa sila. Sa diabetic, bawal nakapaa, ha? Bawal nakapaa. Kung pwede, buo ang sapatos Oo nga. hanggang doon sa may kuko. Sige, yan o. Next, Doc Lisa. Sa mata naman. Sa mata, maraming biglang lumabo, nabulag, pumutok ang ugat, dahilan niya ng mataas na asukal. Tapos yung na-explain natin, kidney failure. Katarak, mas nagkakakatarak sila o may tinatawag na diabetic retinopathy. Dahil din sa hindi magandang daloy ng dugo dun sa mga ugat sa mata. Oh, pinakita natin yan kanina, So, di lahat ba? yan nakakabulag, nakakalabo ng paningin. Ito yung in-explain natin, Doc Lisa, kidney failure. Yan, di ba? Oo. Pinakamaraming dahilan ng pagdadialysis ay diabetes. Yan, 40% up dahil lahat sila ay may diabetes. Yan. At nabanggit nga natin, laging may problema sa ipin, gums, gings. sa ipin. Nakita mo kanina yung model. Oh. Oo, kaya nga pinaiiwasan natin yung pagkain ng matatamis. Okay, ayos ba? Ang ganda ba? Pakita ko lang yung mga complication bago tayo pumunta sa part 2, Doc Lisa. Yan ha. So, wag matigas ang ulo. Paano natin makokontrol ang diabetes? Ito, meron tayong konting meal plan. Yan, control weight, control blood glucose, control cholesterol. Ha? So, ano exercise plan natin? Muscle tone, fitness, at syempre, inom ng gamot at magpapapayat tayo. Sino mga risk factors? Yung malakas kumain. Alam nyo naman po. So, ito papakita ko lang yung complication ha. Itong complication, papakita ko gastos, ha? Gastos naman tayo ngayon. Sa mga na heart attack, magkano gastos? Tingin ko... Simula kalahating milyon Wait, Doc Lisa, gusto mo na mic? hanggang 1,000,000. Pag ICU, mga 200,000, 300,000, tapos Kung mag-stent ka pa. ay mga 1 million ng stent. Pero ang grabe sa heart attack, anyway, 50% hindi na aabot sa ospital. 50% namamatay na sa bahay. So, pag may 10 na heart attack na Pilipino, 5 namamatay sa bahay, 5 umaabot sa hospital. Yung umaabot sa hospital, gagastos ka ng mga 500,000, 1 million, hindi na makakover yan ng PhilHealth. Sa stroke, nako, hindi nyo na makikilala yung kamag-anak ninyo. Ganon din ang presyo nito. Tagilid. Napakamahal. Sa neuropathy, ito, wala namang ganong gastos sa una. Pero pag nawala ng pakiramdam yung paa ninyo at naputulan, mahirap naman putol yung paa. Diba? Mahirap naman putol ang paa. At sa mata, nako, hindi ko na makikita si Doc Lisa pag lumabo ang mata ko. Diba? Sayang naman yung mga magagandang bagay. Lalo na katarata, kita mo. Dapat ang lens kasi natin malinaw. Ito mo itong lens niya, labo, oh. Wala na siya makikita. Sayang na, hindi mo na makikita yung pamilya mo, di ba? Kaya wag matigas ang ulo, inumin yung mga gamot. Nakikita ko merong naka-insulin. Pag naka-insulin kayo, okay lang, tuloy nyo lang. Kasi nga,
Marami nagko-comment, Doc Lisa, naka-Lantus daw siya, naka-insulin. Kasi nga, nasira yung pancreas mo eh. Ito, bakit ka nag-insulin? Kasi yung pancreas mo, na zero na. Ito, meron pa siyang konting blue insulin. Konti pa. Kung meron ka pang konting blue na insulin, pwede ka pa magtableta. Mga metformin, glyclazide, makukuha pa. Metformin, glyclazide, pinapadami niya yung labas nito. Pero pag naubos na to, namatay na, parang ganito, kaya ganito, patay na, namatay na, kailangan mo na insulin. Bali, i-injectionan mo na itong blue. Hindi na pancreas gagawa ng blue, injection ang gagawa. Okay? So, that's the first part. Alam nyo naman, anong iiwasan na? Bawal matataba. Bawal ang matatamis. Ha? Ito yung pinakababantayan natin. Meron silang question, Doc Lisa, bago natin tapusin ang part 1? May mga comments lang. Okay pa naman daw si Manoy niya. Okay pa daw si Manoy niya. May 5 years na ba yung diabetes mo? Sure? Tingnan natin. Hindi naman talaga hihina agad eh. Medyo parang kulang na sa tagal, di ba? Sa mga lalaki. Marami tayong lalaking followers. Kung dati matagal sang oras, baka ngayon 15 minutes. Tsaka hindi kayo masisave ng mga, ng mga Viagra or Sildenafil. Kasi nga, itong mga Viagra, bawal sa may sakit sa puso. Bawal siya. Pwede kang ma-heart attack. 252 sugar. 252 sugar. Nako, saan ang bahay mo? Puntahan kita, ha? Inom na ng gamot, 252. 252. Nako. Tigas ng ulo. Sayang naman yung pagod namin kaka-prepare nitong FB Live, ha? So, diet, soft drinks, tanggal lahat. Soft drinks, iced tea, kape na may mga matatamis, cake, kalimutan mo na yan. Tubig, gulay. Kumain kayo para maging healthy, para mabuhay. Ha? Kumain para mabuhay. Huwag kumain para magpakasarap. Ako, ganun yung mentality ko. Hindi ako kumakain para, sarap nito, ang sarap, ang sarap, ang sarap. Hindi naman masarap eh. Pag kumain kayo ng puro gulay, puro isda, masasana yung panlasa nyo, alisin yung alat, masasana yung panlasa nyo sa healthy foods para humaba ang buhay natin. Okay? So, stop na muna natin yung part 1. At sa part 2, marami pa akong papakita yung mga tips mo, Doc Lisa, at tips sa puso, at yung mga tamang timbang. Kinakat lang namin kasi masyado nang mahaba, hindi na makapanood yung iba. So, babalik po kami. God bless.